Isang gabi ay hinahabol si Natsuro ng isang babaeng may pulang buhok na may baril. At dahil ayaw siya nitong tigilan ay na-corner ang bida sa taas ng gusali kaya mas pinili na lang niya ang tumalon. Nagising si Natsuro na naninibago sa katawan dahil dati pala siyang lalaki na naging isang babae dahil sa napili siyang maging isang camper. Nakita niya ang isang stuffed toy na nagsasalita at nakita din ang contract bracelet niya na giit ng stuffed toy na mag-iilaw daw kapag kailangan na niyang mag-transform. Hindi tanggap ni Natsuro na naging isa siyang babae kaya binalibag niya si Harakiri Tiger at pagkatapos ay natulog. Tapos nagising siyang isa na ulit lalaki. Nakasabay niya si Sakura habang papasok sa school nang mapansin nito ang bracelet ng bida na biglang umilaw, kaya kailangan na niyang mag-transform pero ayaw niyang ipakita sa babae. Nahanap siya ulit ng babaeng may baril kaya pagdaan ng bus ay tumakas ang bida. Nag-transform na ang bida ngunit pinaulanan ni Akane ng maraming bala kaya umakyat si Natsuro sa poste. Dumating din si Sakura kaya ito ang babarilin sana ni Akane ngunit nagpakawala ng fireball si Natsuro para mailigtas ito. Mababagsakan sana ng poste si Akane ngunit niligtas din siya ng bida, at hindi makaalis si Natsuro dahil mabigat daw ang puwet ng babae. At dahil sa napahiya na si Akane ay pinili na lang nitong umalis. Nagpunta ang isang babae sa classroom ng bida na nagpakilalang si Akane Mishima, kaya nalaman ng bida na ito pala ang babaeng nakalaban niya kanina pero sa totoong anyo ay mahiyain. Saka dahil pareho na silang kulay blue ang bracelet ngayon ay magkakampi na daw sila at ang kalaban nila ay mga kulay red. Ayon sa stuffed toy ni Akane ay may 3 uri daw ng sandata ang mga camphor at ito ay ang magic, baril at mga patalim. Mamaya ay sinubukang kunin ng bida ang isang libro nang mahulog ang mga ito sa dalawa kaya pinatungan, pinrotektahan niya ang dalaga. Saka may isa pang tumusok sa Yamashita Treasure. Nainis ang student council president dahil akala niya ay nag-BBB time ang dalawa pero mariin nila itong itinanggi, nang biglang umilo ang bracelet ng bida kaya sinamahan siya ni Akane na magtago sa rooftop ng school ng mga babae. Ngunit may problema, dahil naiihi siya at first time niyang papasok sa CR ng mga babae at first time niya rin iihi bilang isang babae. Nang uwian ay nagtatanong si Sakura tungkol sa babaeng nagligtas sa kanya dahil crush niya daw ito, at kahit crush na crush ito ng bida ay hindi niya inamin na siya rin yun. Sinubukang hingin ng bida ang advice ni Akane tungkol dito ngunit dahil type din siya ng babae ay sinabi nitong baste din niya na lang daw si Sakura. Nagkakamabutihan na sana ang dalawa nang biglang mag-transform si Akane kaya bad girl na ito ulit, nang biglang may umatake sa kanilang camphor na sword type. Walang tigil nitong inatake si Akane kaya niligtas ni Natsuro, pagkatapos ay tumakbo muli ang bida na siyang walang humpay na inatake ng mga sandata. Muntik matamaan si Akane nang makita na nandoon si Sakura kaya siya ang napagbintangan, subalit naligtas ito ng bida at nakumpirmang hindi nga si Sakura ang umaatake. At nang magring ang bell ay tumigil na sa pag-atake ang kalaban. Kinabukasan ay ipinatawag sila ng school president dahil sa kaguluhan kahapon sa library, dahil pinaghihinalaan nitong may kinalaman ang dalawa. Kinukulit na ni Sakura si Natsuro tungkol sa babaeng palaging nagliligtas sa kanya, kaya napilitan siyang makipagkita bukas ng hapon. Sinubukan ulit hingi ni Natsuro ang payo ni Akane kaya sinabi nitong kailangan daw ay ma-turn off sa babaeng anyo niya si Sakura para hindi na ito magkagusto, kaya kailangan niyang magsayaw ng mukhang engot. Nang magkita sa rooftop ang dalawa ipinagtapat ni Sakura ang nararamdaman kaya naman napatakbo ang bida sa sobrang kaba, ngunit pagbalik ay ginawa niya na ang planong pagsasayaw ng engot pero ang school president na pala ang naroon. Ibinunyag ng school president na siya pala ang kalaban nilang camphor. At dahil sa malakas ito ay tinakbuhan siya ng dalawa pero napunta sa isang dead end. Dahil dito ay nakipaglaban si Akane habang si Natsuro ay naghihintay ng tamang pagkakataon ngunit nagawa lang na mahati ng kalaban ang apoy. Nang muling kalabanin ni Akane ang school press ay tuluyan na siyang nabugbog, kaya pinuntiryan ng bida ang fire alarm at nang malingat ang kalaban ay nagawa ni Akane na mapatumba. Pero pagbaril ay sa gilid lang ito tumama dahil pinigilan pala ni Natsuro. Kaya kapalit ng kaligtasan ng school press ay nakipagkasundo si Natsuro na wag nitong galawin si Sakura na agad naman nitong sinang-ayunan. Kinabukasan ay ipinatawag muli ang dalawa, dahil sa nagiging sikat na daw ang babaeng katauhan ni Natsuro ay naisipan ng school press na sa school ng mga babae na lang pumasok ang bida para maprotektahan nila ang lihim ng mga camphor. Kinabukasan ay pumasok na sa school si Natsuro na agad na pinagkaguluhan ng mga kaklase kaya naitsapwera si Akane. Dito din niya nakilala ang 3 pang babae nang dumating si Sakura para kunin si Natsuro dahil pinag-uutos daw ng president. Pero agad din na umamin si Sakura na nagsinungaling lang siya para masolo niya ang bida, ngunit biglang umilo ang bracelet at dahil natatakot siyang mag-transform na isang lalaki sa harap ni Sakura ay nagpunta siya sa rooftop.
Nagagalit si Akane dahil ayaw pa rin layuan ng bida si Sakura gayong hindi niya pa nga magawang makontrol ang sariling kapangyarihan, kaya muntik na siyang ihulog ni Akane dahil sa tigas ng ulo. Pagkatapos ay in-interview ng newspaper club member na si Masumi ang bida para ilagay ito sa dyaryo sa school, ngunit dahil masyadong personal ang mga tanong nito ay nag-imbento na lang siya ng mga sagot. Nang dahil sa dyaryong ginawa ni Masumi ay mas lalong pinilahan si Natsuro ng mga babae na sinamantala naman ng tatlong kaklase para kumita ng pera. Pag-uwi sa bahay ay napatanong na lang siya kay Tiger kung kailan ba siya ulit magiging lalaki, ngunit dahil walang pakinabang ay itinapon niya ito sa basurahan. Dinalaw siya ni Akane para bigyan ng cake na sabay nilang kinain, subalit dahil hindi magets ng bida na may gusto sa kanya si Akane ay umalis na lang ito. Kinabukasan ay hinarang na naman siya ng 3 budol para pagkakitaan, nang dumating si Sakura na pinagpupunit ang dyaryong pinakita nila sa kadinalaang bida. Sabay silang kumain at sinubuan pa nito ang bida, nang dumating at makiupo sa kanila si Shizuko na siyang school president. Nagsinungaling si Shizuko na may dinedate daw si Natsuro na isang lalaki na may kapareho nitong pangalan. At dahil sa selos ay napatakbo si Sakura kaya nagalit ang bida pero ginagawa lang daw ito lahat ni Shizuko para sa kapakanan niya. Pinagkaguluhan siya ng mga babae para tanungin ang katotohanan. Pero bad timing dahil umiilaw na naman ang bracelet kaya tumakbo si Natsuro sa library para doon mag-transform. Nakita niya doon si Akane na nagagalit din pala sa kanya kaya nadapa ito, nang dumating naman si Sakura na inakalang niloloko ng lalaking Natsuro ang crush niyang babaeng Natsuro. Excited na si Higashide sa nalalapit na school festival para makapanood ng beauty contest, nang malaman ng bida sa isang dyaryo na kasali pala siya sa ipapanglaban. Agad namang itinanong ni Natsuro kay Shizuko ang balita. Ngunit giit ng president na ginagawa lang daw niya ang trabaho dahil sikat ang babaeng Natsuro sa campus. Nang makiusap ang bida na wag siyang isali sa contest ay nanghingi si Shizuko ng isang kondisyon, at ito ay ang pagmassage ni Natsuro sa katawan niyang sumasakit na daw dahil sa dami ng trabaho. Patuloy na lumapit si Shizuko sa bida nang mahuli sila ni Akane sa akto, ngunit dahil tumunog na ang bell ay papasok na daw si Shizuko sa klase. Pinagtatawanan ng 2 stuffed toy ang bida nang malaman nilang sasali ito sa beauty contest kaya sabay silang hinagi sa basurahan. Kinabukasan ay nagkita ang dalawa para mag-shopping ng isusuot ni Natsuro sa beauty contest nang makita niya din doon si Shizuko. Nagpresenta si Shizuko na tulungan ng bida na maghanap ng isusuot dahil pareho daw sila nito ng size pero hinila siya ni Akane sa dressing room, pero sa dressing room ay hindi naman magkasya sa laki ng papaya ng bida. Kaya binigyan sila ni Shizuko ng extra large na size. Pagkatapos ay nagpunta naman sila sa KTV kasama si Sakura, nang pag-awayan pa ng kababaihan kung sino ang makakaduet ng bida, kaya nagkasundo na kakanta sila isa-isa tapos mamimili si Natsuro kung sino ang gustong makaduet, ngunit matapos silang kumanta ay tabla daw silang 3 sabi ng bida. Nang maiwan ang dalawa ay nagtanong ulit si Sakura tungkol sa pag-aaya nitong makipag-date, nang bigla na namang umilo ang bracelet kaya kinulong niya si Sakura sa loob para hindi siya makitang mag-transform na isang lalaki. Mabuti na lang ay may red bracelet si Shizuko kaya naligtas ang bida at hindi natuloy ang pagta-transform sa lalaking katawan. At dahil sa nangyari ay pinag-awayan ulit ng 2 babae ang bida, kaya napagpasyahan ng dalawa na sasali din daw sila sa beauty contest, at maging si Shizuko ay sasali na rin daw. Kinabukasan ay araw na ng school festival nang pilitin sila Akane at Natsuro ng mga kaklase na magsuot ng iba't ibang mga outfit na pwede nilang magamit sa beauty contest, nang maramdaman ng bida na natatapakan na ang pagkalalaki niya. Nang magsimula ang school festival ay si Natsuro ang unang tinawag, at pangalawa naman si Sakura na ipinagtapat ang nararamdaman sa harap ng maraming tao. Ngunit bago sila magkahalikan ay dumating naman si Akane gamit ang camphor form nito, na pinagbabaril ang dalawa ngunit akala ng mga tao ay parte pa rin ito ng palabas. Saka dumating din sa eksena si Shizuko na sa una ay pinagtanggol sila Natsuro. Pero sa huli ay pinabagsak ang 3 sa isang atake. Kaya si Shizuko ang nanalo sa contest. Nanaginip ang bida na kasama niya si Sakura pero si Shizuko pala ang umaaswang sa kanya na sinabi pang bagalan daw nila sa susunod. Pero nagising siya dahil panaginip lang pala ang lahat. Nainis siya sa maingay na bulabog na tiger, nang maamoy ng bida ang halimuyak ng masarap na pagkain dahil nagluto pala ang kababata niyang si Mikoto na nakauwi na galing sa bakasyon. Sabay na pumasok sa school ang dalawa nang makita sila ni Akane na sa selos ay nawawasak ang poste. Nakilala ni Mikoto na dati pala silang magkapit-bahay ni Akane, ngunit nainis bigla ang camphor nang malaman na kababata pala ni Mikoto ang bida, dahil may bago na namang karibal. At dahil sa silos ay napa-atras ang dalaga, kaya mukhang kailangan niyang umattend ng anti-silos club ni Jack Roberto.
Nalaman din pala ni Mikoto ang tungkol sa babaeng Natsuro dahil sa article saka nagtanong din siya tungkol kay Sakura kung crush pa rin ito ng bida at supportive naman ang kaibigan pero biglang umilo ang bracelet kaya nagpaalam muna siya kay Mikoto na meron daw emergency. Nakita siya ng tatlong kaklase na pinilit siyang magsuot ng maid costume para maraming magpunta sa coffee shop. Ginawa siyang number 1 employee ng mga kasama sa shop saka pinilit din siyang mag-serve ng pagkain nang makita si Higashida na ayaw pakawalan ng bida dahil hindi niya alam na ito ang kaklase niyang lalaki. Kaya pinainom nila ito ng kape na pangpasakit ng tiyan para umalis. Nagulat si Natsuro na ang VIP guest pala nila ay si Shizuko at pinili pa nitong personal maid ang bida. Inutusan ni Shizuko na tabihan siya ni Natsuro pero ayaw ng bida kaya tinulak siya ng manager, saka sinabi ng school president na malapit na daw magpakita ang bagong camphor. Nagpunta din doon maging si Sakura at dahil tatlo na ang naging tourist attraction ng coffee shop ay mas dumami pa ang mga customer. At dahil personal maid ni Shizuko ngayon ang bida ay nag-request siya na bigyan ni Natsuro ng isang kiss si Sakura, pero dahil ayaw ng bida ay nagyaya na lang si Sakura na makipag-date sa kanya buong araw. At naging masaya naman ito. Pero napansin ng bida ang isang babae na nakatingin sa kanya. Pumasok ang dalawa sa isang horror house, nang batuhin sila ng screw ngunit hindi napansin ng kasama. Patuloy nitong inatake si Natsuro, kaya binato niya ng kahoy at nalaman na ito na nga ang sinasabi ni Shizuko na bagong camphor. Hinabol ni Natsuro ang kalabang camphor at sinubukang kausapin, pero may pagkapersonal ang galit nito sa babaeng Natsuro kaya nais siya nitong paslangin, mabuti na lang ay nailigtas siya ni Akane. Nagsimulang maglaban sila Akane at Mikoto, ngunit dahil concern ng bida sa dalawang kaibigan ay sinubukan niya silang pigilan. Dumating naman si Shizuko sa eksena at inutusan silang mag-transform sa tunay nilang anyo, kaya hinimatay si Mikoto nang malaman ang katotohanan. Giit ni Mikoto na akala niya ay dapat magkalaban ang red team at ang blue team na camphor, pero nais daw munang malaman ni Shizuko kung ano ang mangyayari pag hindi nila ito ginawa. Pagkatapos ay humingi ng patawad ang bida dahil naiwan niya na naman si Sakura na mag-isa. At bilang kapalit ay nais ni Sakura na samahan siya nito sa bahay niya magdamag. Excited na ang bida na magpunta sa bahay ni Sakura subalit ang gusto ng crush niya ay ang babaeng Natsuro. Nang sa labas ay nag-aabang sila Shizuko at Akane dahil sasama din daw sila sa overnight. Namangha sila sa laki ng bahay ni Sakura, at nang pagpasok ay nalungkot ang dalaga na kasama pala ang dalawang kaibigan. Uminom sila ng juice pati ang mga alaga, at pagkatapos ay naglaro sila ng kainan ng stick pero random ang makakasama sa pagkain. Kaya naging partner ni Shizuko si Akane na inubusan ng lakas. Sa pangalawang draw ay sila Akane at Natsuro naman ang naging mag-partner kaya todo ang selos ni Sakura, pero naputol naman ang stick kaya nagtampo si Akane sa bida. Kahit na anong pilit ay hindi talaga maging kapartner ni Sakura si Natsuro kaya tinigil na lang niya ang laro, at pinakita na lang ang mga babies niya na mga tiyanak niyang stuffed toy ngunit ang pinakapaborito niya ay ang sunog na leon. Dumating din doon si Mikoto na may dalang curry, na siyang ginawang hapunan ng magkakaibigan. Sinadya ni Shizuko na tapunan ng curry si Natsuro, kaya kailangan niyang maligo, ngunit sa banyo ay pabalik-balik si Sakura dahil gusto niyang makita ang tilapia ng babaeng Natsuro at nagpalit pa ito ng damit dahil hihilidan niya daw ang likod ng bida, pero dumating naman si Akane na naiinggit kaya hindi ito natuloy, kaya si Mikoto ang gumawa. Matapos maligo ay nagpalit na sila ng pajama, at maging sa pagtulog ay pinag-aawayan ng mga chicks kung sino ang tatabi sa bida, kaya sa kwarto na lang na maraming stuffed toy siya natulog. Nagulat ang bida nang maging lalaki siya ulit, at nagkaroon pa ng problema dahil pumasok sa kwarto niya si Sakura. Ngunit bago nito malaman ang lihim ay pumasok din si Akane sa silid, mabuti na lang ay nakatulog na si Sakura. Sa gitna ng pagbabangayan ay dumating naman ang isang camphor na kalaban, na nagpakilala sa pangalang Rika, na may puting bracelet. Tagumpay niyang naiwasan ang mga bala ng baril ngunit di pa rin ito umubra kay Shizuko na kapareho niya ng sandata, dahil dito ay pinili na lang ni Rika na tumakas. Kinabukasan ay si Shizuko naman ang nagyayaya ng date sa bida, para daw mapalabas nila ulit ang white camphor kagabi pero narinig sila ni Masumi na member ng newspaper club. Nagpunta ang dalawa sa Ocean Park, nang mapasandal ang bida sa donut ng school president dahil natakot sa pating. Pagkatapos ay kumain naman sila ng lunch nang subukang subuan ni Shizuko ang binata pero napahiga. Nag-request pa si Shizuko na yakapin daw siya ng bida pero hanggang ngayon ay iniisip pa rin ng binata na ginagawa lang nila ito para mapalabas ang white camphor. Naisip ni Shizuko na baka kakampi daw ng mga moderator si Sakura, at pinaghihinalaan niya ring ang mga moderator ang nagpadala sa kanila ng white camphor dahil hindi sila naglalaban nang makita ng dalaga na natutulog pala si Natsuro. Napanaginipan ng bida na kasama niya daw ang kasintahan niya sa dapit hapon,
nang magising siyang nakahiga sa mga hita ni Shizuko. Papauwi na sila nang maging overclingy ulit si Shizuko, at pagdating naman sa bahay ay niyayaya siya nitong doon na matulog nang sipain ni Mikoto si Natsuro sa mukha. Sinakal pa nito ang bida dahil hindi siya naniniwala sa palusot, pero pinahamak pa siya ni Shizuko dahil sinabi nitong nagde-date daw talaga sila, kaya nakatikim ng malakas na sapok sa mukha ang binata. Kinagabihan ay pinuntahan naman siya ni Akane na gumamit na ng dahas para pilitin siyang makipag-date. At pagkatapos ay sumasakit na talaga ang ulo ng bida dahil sa mga babae na siyang itinulog niya na lang. Kilig na kilig si Akane dahil kinabukasan ay araw na ng date nila ng bida, pero dahil kontrapelo ang stuffed toy ay binugbog niya ito. Kinabukasan ay kilig na kilig ang dalaga kaya hindi na malayang nandoon din pala sila Shizuko at Mikoto para samahan silang mag-sleepover sa hotel. Pinakita ng mga chicks ang mga swimsuit sa bida subalit kay Sakura lang talaga siya tinitigasan. Nang muscle sa braso, masama utak mo Lodi. Subalit ang gusto pa rin ni Sakura ay ang babaeng Natsuro. Nagpadulas sila sa pool, tumalon ng mataas kahit na natatakot, saka pinalibutan ng walang palag na bida ng kamandat kay Sakura ang kaina-hinalang mga kaibigan nito. Pinagsuot nila ng bikini ang babaeng Natsuro na siyang kinagiliwan ng mga kasama saka nagpaturo sa kanyang lumangoy si Sakura. Giit ng bida na dapat ay sa lalaking Natsuro siya magpaturo pero namumuhi pala ang dalaga sa lalaking katauhan niya. Subalit nang mag-swimming ang dalawa ay nahuli naman ni Akane na nanananching si Sakura. Inutusan ni Shizuko ang bida na mag-shopping, nang makasalubong niya ang mga kaibigan ni Sakura na mga white camphor pala, kaya wala na siyang nagawa. Mabuti na lang ay dumating si Akane kaya nakaligtas, pero nag-away sila dahil muntik na rin tamaan pati ang bida. Dumating na din si Shizuko kaya naman 3 laban sa 3 ang laban, at dahil wala na sa mood ang mga kalaban ay pinili nilang tumakas. Pagdating sa room ay sinubukang akitin ni Akane ang bida pero waepek ito kaya naiwan siyang luhaan. Habang hinihintay nila ang fireworks ay ipinakita ni Shizuko ang ibinigay na regalo ni Natsuro noong nag-date sila, saka ibinunyag din ito na nag-kiss na daw sila na ikinagalit ng mga dalaga, kaya ginawa ito ulit ng school press sa harapan ng mga kasama. At naisip ng bida na napagsamantalahan na naman siya. Pagkatapos ay niyaya ni Sakura si Natsuro na manood ng fireworks ng sila lang, at para namang na-hypnotize ang bidang sumama kay Sakura. Nagtataka ang 3 dahil hindi pa nakakabalik sila Sakura, kaya naghanap sila sa labas at nagpasyang maghiwa-hiwalay para mabilis matagpuan sila Natsuro. Samantala pinipilit ni Sakura na magkagusto daw si Natsuro kay Shizuko, para makontrol nila ito dahil matalino at malakas daw ang president at magiging malaki daw itong tinik sa mga plano nila. Nabulabog ang dalawa dahil kay Mikoto, at di nila napansin na nakatakas na pala si Sakura nang dumating din si Akane na nagagalit din sa bida dahil sa ginawang pag-iwan sa kanila sa hotel, at maging si Shizuko ay kasama nila. At pagbalik sa hotel ay nagkunwari si Sakura na parang walang nangyari. Kakabalik pa lang nila sa kwarto nang makatanggap ng tawag ang bida mula kay Shizuko dahil maliligo na daw sila, at nang marinig ito ni Akane ay nagpasya din siyang sumama. Pagdating sa women's bath ay ginamitan na naman siya ng hypnotize ni Sakura, kaya nagpunta ang bida kay Shizuko para aswangin, pero dahil ayaw ituloy ng bida ay kinarate chop siya ng school president. Pinakita naman sa kwarto na sangkot pala si Sakura sa mga white camphor. Kinabukasan ay nagkita muli ang grupo, nang maramdaman ni Shizuko ang kakaibang aura ni Sakura subalit agad itong nakabalik sa dati. Pagkatapos ay pinapunta ni Shizuko ang bida sa bahay niya dahil nasa bakasyon daw ang parents niya. Pinakita ng dalaga ang nadekwat niyang stuffed toy mula kay Sakura, saka sinampal-sampal ito dahil buhay din pala ang stuffed toy. Giit ng stuffed toy na magiging malaking problema daw pag hindi naglaban ang mga camphor. Dahil ayon dito ay meron daw 2 galaxy ang hindi tumitigil ang paglalaban mula pa noong unang panahon, kaya nakapag-isip ng paraan ang mga moderator para matigil ito. Kaya pumili ng mga mandirigma ang mga moderator bilang representative para sa red at blue na galaxy, at kung sino ang mananalong team sa blue or red na camphor team ay siya ang itatanghal na panalong galaxy. Nagpunta si Natsuro kay Sakura para itanong kung totoo ang mga paratang, nang biglang mag-iba ang tono ng pananalita ng dalaga kaya napatras ang bida, at saka nagawa din ni Sakura na mapatransform si Natsuro pagkatapos ay na-hypnotized na naman. Nagkita ang 3 chicks dahil lahat daw sila ay pinapapunta ni Natsuro sa rooftop subalit pag-akyat ay agad silang inatake. Agad silang nag-transform nang makita na nandoon pala ang mga white camphor, na sinasabing makakatanggap daw sila ng pabuya kapag natalo ang mga red at blue camphor. Ngunit nang magsimula ang laban ay wala naman pala silang binatbat. Malakas pa yung trash talk kesa sa damage. Dumating si Natsuro na nasa ilalim ng spell, kaya inaatake nito ang mga kaibigan.
At nang magsimulang umatake sila Shizuko ay tinulungan naman ni Sakura ang puppet niya, at sa husay sa espada ay nagagawa nitong mahiwa ang bala ni Akane. Sa sobrang bilis ni Sakura ay agad na knockout ang dalawa, at maging si Shizuko ay bagsak dahil pinagtulungan. Kinadina ni Sakura ang tatlong chicks, at balak na silang tapusin dahil sa hindi pagsunod sa utos ng moderators. At saka si Natsuro din ang inutusan nitong tumapos sa mga kaibigan. Ngunit nang gagawin na ito ng bida ay nakita niya ang binigay niyang regalo kay Shizuko kaya tumigil at mas pinili ang mga kaibigan kesa sa crush niya. Kaya naman sumugod si Sakura ngunit nakawala si Shizuko at talsik ang espada kaya nagkaroon ng round 2 pero nagkaroon ng pambihirang aura ang mga kaibigan at nag-cheer din maging ang mga stuffed toy. Sumugod ang tatlo gamit ang malakas nilang bagong kapangyarihan at walang awang tinalo ang mga kalabang White Camphor. Sinubukan pa ni Sakura na akitin ang bida ngunit nagbalik si Natsuro sa lalaking anyo niya kaya pinagsasampal siya nito at tinulak, pagkatapos ay tumakas na sila ng mga tauhan. Giit ng mga stuffed toy na tinulungan daw nila ang mga amo kaya naging malakas, ngunit hindi nila alam kung ano ang magiging kaparusahan ng ginawa. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.